mga ka-DIY, ang gagawin natin ngayon, mag wheel alignment tayo. May problema kasi itong right side natin na gulong. Itong right side na gulong medyo naka positive camber siya. So ang gagawin natin, mag ka-camber setting tayo. Yung sa left side naman okay naman siya. Para malaman natin kung talaga ba siyang naka-positive camber, gamitan natin siya ng tools na pang wheel alignment. Ito yung sinasabi kong tools na pang wheel alignment. Ang tawag nito wheel alignment magnetic gauge. Ito ang ginagamit sa pang camber setting. Ang una nating gawin, ika-calibrate natin ito muna para makuha natin yung tamang angle ng camber niya. Ito yung door jamb. Nakikita yung bubbles, nasa center siya sa dalawang linya. Ngayon, dito natin ilagay yung wheel alignment gauge natin para makalibrate natin. Ilagay natin yung wheel alignment gauge. Yan, makita mo yung bubbles hindi naka zero. Ang gagawin natin, i-calibrate natin siya gamit dito sa ilalim. Mayroon pihitan dito. Ikutin mo lang siya para mai-adjust natin yung bubbles niya sa zero. Yan, pwede na yan. Sintro na siya. Nasa zero na siya. So, check natin ulit. Yan, zero. Nakalibrate na natin itong gauge. Gagamitin natin siya dun sa ating gulong na i-align natin. Ang una nating gagawin, susukatin natin tong left side na gulong. Tingnan natin kung ilan ang angle niya. Ilagay natin tong gauge sa rotor disc. Tingnan natin yung angle. Silipin natin sa lalim yung ano. Nasa 1 degree negative. So negative 1 degree ang camber nito. Ngayon susukatin na naman natin sa kabila, sa right side. Ngayon nasa right side na gulong na tayo. Ilagay natin yung gauge at sukatin natin yung angle. Doon pa rin natin ilagay sa rotor disc. Silipin natin kung ilang angle. Nasa 1.5 degrees positive siya. Tagang positive camber ang nangyari sa right side natin.
Ngayon, nakita natin ang diferensya. Sa left side, nasa negative 1 degree. Dito sa right side, 1.5 degrees positive. Ang gagawin natin, itong right side, gawin nating negative 1 degree, kaparehas ng left side na gulong, para mapantay siya. Ang ideal camber setting ng ganitong sasakyan, nasa 0.5 to 1 degree negative. Sa left side is 1 degree na negative. I-adjust natin sa 1 degree negative itong right side. Tatanggalin natin itong gulong sa right side para mag-camber setting tayo. Natanggal na natin ang gulong. Ang gagawin natin ngayon, luluwagan natin tong dalawang bolt. Ito tsaka ito. Luwagan natin, tapos magdagdag tayo ng seam dito. Dito banda. Bali, ito yung seam. So pag lumuwag na yan, saksakan natin siya ng seam dito. Pati sa kabila. Tanggalin natin ito. Ito, may dalawang bolt dito. Sa loob, mayroon siyang bolt. Doon tayo magluwag ng bolt. I-check ulit natin yung camber sa right side na walang gulong. Bali, nasa 0.75 degree lang siya, positive. Iba kasing reading pag wala na siyang gulong. Dapat pag nagbabasa ka ng camber, yun, nakakabit ang gulong. Kasi magbago na kasi pag wala siyang gulong, pag na-jack up na siya. Doon tayo magbase sa camber na nakakabit ang gulong. Ngayon, iset natin sa 0 ang gauge. Ilagay natin sa 0, tapos pag nag-align na tayo sa camber, ang gawin natin, kuhanin natin ang 2.5 degree negative. Kasi sa kabila kasi 1 degree negative na siya. Dito, nung sinukat natin sa right side, 1.5 degree positive. I-zero natin siya dito ngayon pag mag-align natin sa camber. Tapos kunin natin ang 2.5 degree na angle para maging parehas sa kabila. Yan, naset na natin sa 0. Tanggalin natin tong cover. Ngayon, gamitan natin ng power tools na impact wrench. Luwagan natin yung dalawang bolt. Ayan. Gamit ang 19mm na socket wrench. Tatanggalin natin tong upper ball joint. Nabibigatan kasi siya dito. Mahirap ikabit yung seam sa likod.
Ngayon natanggal na natin tong upper na ball joint. Mas madali na lang ikabit ang SIM. Ang gawin ko, ilagay ko yung 6 na piraso. Pag nasubraan, bawasan ko na ng isa-isa. Ito yun, 6 na piraso ang ilagay ko. Meron na siyang space. Yan. Meron siyang gap na. Pwede natin siyang lagyan ng SIM dito. So, 6 na piraso ang ilagay natin. Yan, 6 na piraso. Kapit natin yung upper ball joint. Nahigpitan na natin yung tornilyo tsaka yung upper ball joint. Ngayon susukatin natin ang camber nito. Trial and error lang ang ginagawa natin kasi hindi natin alam kung ilang SIM ang kailangan ilagay. Kung sumobra, bawasan natin. Yun, sumobra. Halos mag 4 degrees negative. Sumobra yung SIM. Ang ginawa ko, binawasan ko na lang 2 SIM at 2.5 degrees pa ang kukunin natin na angle. Kasi nung nilagyan ko ng 6 na SIM, halos mabot ng 4 degrees. So 2.5 degrees ang kailangan natin dahil sinisero natin yung gauge. Inset natin sa 0. Nahigpitan ko na yung tornilyo saka yung sa ball joint. Binawasan ko na ng 2 SIM. Yan, bali 4 na SIM na lang nandyan. Yan, 3-4 na lang sila sa kabilaan. Ngayon sukatin natin yung camber. Ngayon susukatin ulit natin ang camber sa 4 na SIM kung ilan angle ang nabago. Lagay natin tong gauge sa rotor disc tapos tingnan natin kung ilan ang angle na. Nasa 2.9
75 degrees siya, negative. Sumobra siya ng 0.25 degrees. Ang gagawin ko, hindi ko lang muna siya bawasan ng sim. Subukan ko muna ilagay yung gulong, baka sakaling konti lang diferensya o baka makuha natin ang 1 degree negative na camber. Ngayon ikabit natin yung gulong. Ngayon ikabit na natin ang gulong. Susukatin natin yung camber. Nung naikabit ko tong gulong, pinatakbo ko muna ng abante paatras para maset yung lapat ng gulong. Tapos in-calibrate ko na rin yung wheel alignment gauge para sa camber. Na zero na rin to. Nakalibrate ko na siya. Ngayon sukatin natin ang camber. Tingnan natin. Nasa zero lang siya. Hindi siya nag-negative. Nagdagan ko lang ng suro ito ng isa para mag-negative 1 siya. Nagbago naman siya nung nilagyan ko na 4 na sim. Galing 1.5 na positive. So 0 na siya ngayon. Gagawin ko susunod to na naglagyan ko lang siyang isang sim. Siguro makuha ko na yung 1 degree na negative camber. Yun lang. Hanggang dito na lang.